sagot kay Paduano, naglolokohan ba kayo sa Quadcom o takot si Tatay Digong? Definitely, hindi siya takot. Hinahamon niya nga kayo. Magsampa na kayo ng reklamo. Kasi sinasabi niyo na guilty siya. Tama yun. Naglolokohan lang kayo sa Quadcom. Kayo. Ang nag-hearing pa, pwede naman nilang gamitin yung statement ni Tatay Digong sa Senate hearing. Correct. Kasi nga gusto nila i-contempt. Gigil, nagbabanta nga sila, di ba? Hindi mangyari sa amin yan. Dalawa na jacket mo kay KPL, KB. Binubobo nila mga tao sa datos nila. Mabuti lamang at na-invento on social media. At marami na tayong pagkukunan ng tunay na impormasyon. Actually, yung datos nila, sablay yan eh. Bakit mo ikukumpara? Bakit mo hindi ikumpara yung huling 2 taon ni Tatay Digong? Nang makita nyo na maintain lang. Baka nga tumaas pa ngayon eh. Sabi nga ni Marbil, hindi daw adik ang nagda-drugs. Saan ka naman nakakita ng ganyang paliwanag ng PNP dyan? At pati paliwanag ni General ano na nga yung spokesperson nila. Unreliable ngayon ang mga data, manipulated. Check na naman yan. Huwag na tayong umasa ng real talk sa admin na to. Yan po ang problema nilang malaki. No? Yan po. Naglalabas sila ng datos. Wala na naniniwala. Kasi ang dami na nila in the past eh. Anong manilabas nila ng datos? Ito, very recent. Hindi ka na mahirap kung ikaw ay may budget na 64 pesos sa loob ng isang araw, pagkain ng 3 beses. 64 pesos. 21 pesos mahigit. Hindi ka na mahirap. Ano, tawag mo sa akin. Sa karinderya ako kumain, 90 ang binayad ko. Ano tawag mo sa akin? Milyonaryo. Isang kainan, 90 eh. Dahil tinatamad ako eh. Pati insurgency na naging payapa na naman na pa niya. Correct. Pero ngayon, tignan nyo. Saan sa tingin nyo nagmumula yung recruitment niya mga yan? Alam na natin lahat, di ba? Pinakita nila Dr. Bado yan nung NTFL kak sila. Saan galing yan? Sa mga legal fronts. Pag lumalakas na yung mga rally, nakikita nyo na marami na namang kabataan na nagrarally. Hindi na po Colonel si Jean Fajardo, general na. Pag nakita nyo po na dami na naman po nagrarally. Nung panahon po ni Tatay Digong, pinagtatawanan na lang natin dahil 5 na lang. 6, mas marami pa yung placard eh. Erning Gamboa, thank you very much sa $2 na pangkape. Totoo yan, kasi very idealistic po mga kabataan. Pag may nakikita pong mga ganyan, mga kabataan, ang dali pong maudyukan. Cynthia, salamat. Nasa na yung mga allocation ng mga senator at congressman, nabulsa na rin. May revelation si Maharlika at nasa Pinas naka-check in sa Midas Hotel ang ICC. Paggastos ng 2 power of the purse lahat. Wala naman po magagawa yung ICC na yan. Niniwala ba kayo may magagawa yan? Kaya kayang budulin ni BBM si Trump? Mas wais pa yun si Trump eh. Nakakatuwa kasi magkakaroon tayo ng katahimikan dyan sa West Philippine Sea. Dahil ayaw ni Trump ng ayaw niya ng panibagong gera, di ba? Yan yung pangako niya. Hindi naman tayo nakakatyak na mapapangako niya yan. Pero mapapatupad niya yan. Pero yung ibig sabihin, kaya niya makipag-deal. Deal maker kasi siya eh. Negosyante siya, deal maker eh. Kayang-kaya niya makipag-deal sa mga presidente. Cynthia Katabay. Wala nang kakampi si BBM sa Amerika. Hindi
Ang point ko lang po, hindi as policy. Di ba? Policy, parang policy nila na udyokan. Ganito po kasi, di ba? Kung sino po yung namumuno, kung ang namumuno po ay kumikita sa digmaan, mag-uudyok siya ng mga maraming gera para yung mga bansa-bansa bumili ng mga weapons. Si Donald Trump po, ang pangunahin niyan, hindi ko po sinasabi mga perpekto tong mga ano na to, no. May mga kanya-kanya ding interest 'yan. Katulad po si Donald Trump, ano ba pangunahin niyang ano? Ano pangunahing pinagkikitaan ni Donald Trump? 'Di ba real estate? Oh. Ang real estate, nagbo-boom po 'yan pag payapa po ang lugar. Meron bang bibili na real estate sa digmaan? Samantalang yung mga leader po na kumikita, may porsyento, merong stake sa mga weapons. Gusto niya talagang mag-udyokan tong mga katulad niyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa, yung Taiwan. Punta sila Pelosi doon, di ba? O, di nagagalit yung China tapos nagpapaulan ng mga missile diyan. Ngayon, yung Taiwan, to protect themselves, bumili ng maraming missile din sa Amerika. Eh di kumita, yung mga kumikita. Business yan eh. Yun lang po, hindi ko sinasabing pero pabor sa atin yung business ni Trump. Pabor yung real estate. Di ba? O meron nga tayong Trump Tower dito eh. Bakit nasaan ang submarine ng EDCA nung nalunod sa Marikina at Bicol? Yun nga po eh. Yun yung hinahanap natin. Nasaan yung mga helicopter? Nasaan na yung mga rubber boats? Obvious yung ICC para sa akin. Obvious. Serbadong kasi hindi nga nila na-aresto si Putin hanggang ngayon. Pinagtatawanan lang sila. Wala naman po sumuseryoso dyan. Tayo lang eh sa ICC. Paano papasok ang investor sa atin ang peace and order at wars airport? Correct. Baka kunwari, titingin ka, no, mag-invest ka, bigla kang nakita mo yung conveyor belt na dipadjak. Boss, yung 64 pesos a day, mayaman ka na, budget, magtanim ka daw para may iluluto ka. Hindi. Hindi, bidak. Wala ka itatanim. Mismo. 64 pesos mismo. Pagkain yun. Mayaman ka na pag may budget kang 64 pesos a day. Sir, baka naman po sa pagkapanalo ni Trump magkaroon ng world peace. Hindi naman automatic yun. Marami pa rin namang masutil sa mundo. Hindi naman po perfecto si Donald Trump. Pero compare kay Biden na parang walang leader, si Biden parang, alam niyo yun, parang BBM din. Boss, sabi ni Atty. Trixie kanina, 1 month pa daw ang ICC dito. All expenses ng tambayuda, lahat ng shopping nila at nasa 5-star hotel pa yawa. Kita nyo? Kaya lang, wala pong magagawa yan eh. Wala pong gagawin yan kasi magkakagulo po talaga. Huliin nila si Duterte. Malas ang susunod na Pangulo, puro corruption at kriminal ang mamanahin. Alam niyo po, nakita ko na po yung diferensya ng marunong mamuno at kasi halos lahat eh. Parehong-pareho. Halos lahat ganyan lang lahat nung panahon ni mula po kay Cory hanggang sa anak niya. Walang pagbabago eh. Kay Duterte lang talaga tayo nakaranas ng yung totohanang pagbabago. Walang sense of urgency sa needs ng tao yung previous admins pre-Duterte era. Kasi nabuhay sila na marangya. Kumbaga business as usual lang ang trato nila sa posisyon nila sa gobyerno. Correct. No? Ang pagkamalas-malas ni BBM, actually hindi naman siya yung worst president eh. Kaya siya nagmukhang worst president. Ako sa tingin ko, worst pa rin si Pinoy. Kaya lang, kaya siya mukhang worst president kasi ang pinanggalingan niya si Duterte. Di ba? Yung pagkukumpara talaga eh. Ang mali pa nila,
hindi mo pwedeng i-discredit si Duterte. Tama si Baste. Gusto mong mapuri, no? Gusto mong mapuri ka ng tao. Gumawa ka ng tulay, gumawa ka ng mga highway, gumawa ka, magtrabaho ka. Hindi ka mapupuri ng tao sa patuloy na paninira lang. Narinig nyo ba siniraan ni Duterte si Pinoy? Pag upo ni Duterte, siya na yung presidente, hindi niya kinakailangan siraan si Pinoy. Maghanap po kayo ng speech na sinisiraan niya si Pinoy. Wala eh. Sinisiraan niya yung detractors niya ngayon. Hindi si Pinoy, hindi yung nagdaan. Panay tayo nagdaan eh. Tamang dapat matuto tayo sa nagdaan. Pero yun yung pangunahing problema, yung pag-handle nila na mapapabango nila sarili nila sa pamamagitan ng paninira. Kasi yan yung ginawa sa kanila eh. Di ba? Tingin nila, kaya sila nasira dahil siniraan sila na siniraan. Eh, alam nyo, yung mag-ina talaga, yung mag-inang wars eh. Pero ito si BBM, nagiging worse. Ang problema, mas matatakaw yung mga nakapaligid sa kanya. Ang tatakaw talaga. Alam niyo yung walang pakundangan, tapos magaling magmalinis. Yun yung problema eh. Ang daming nawawalang pondo, lalo na yung flood control. Nananawagan ng lahat ng tao na imbestigahan yung flood control project. Wala nag-iimbestiga ng flood control, wala naghanap. Pero kalkal sila ng kalkal sa mga kasalanan ni Duterte. Hindi uubra. Hindi po uubra. No? Nanunutil kayo, sinusutil niyo mga Duterte at the same time, wala kayong project at the same time, napeperwisyo yung bayan natin. Yun yung talagang ano. Hindi, actually, eto nga yun eh, yung, hindi po Warprek Warprek ba yan? US yun eh. Yun yung dikta ng US eh. Makipagkulitan tayo. Para, kita nyo, kahit wala tayong pambili, puta, bumibili tayo ng paisa-isang misa. Paisa-isang missile, di ba? Patawa eh. Boss Badong, sa totoo lang, ang sisil lahat dapat kay Amy, kapatid niya, at alam niya na bagat si BBM, pero pinatakbo pa rin at hinihingan pa ng suporta sa mga Duterte. Gusto niyang ibangon gusto niyang manalo ulit sila eh. Alam niyo na kung bakit, no? Alam na natin ngayon. Ano nangyari ngayon sa mga kaso nila? Nadidismiss, di ba? Madidismiss ba yan kung hindi siyang Pangulo? Alam niyo yun? Interest po nila yan, hindi po, may mga interest po nila yan, sa totoo lang po. Wala po sa kanilang paglilingkod eh. Interest po talaga, kita nyo. Bakit? Di ba matagal nang sinabi yan ni Kaado? Si Kaado ba o kung hindi si Kaado, paglinawan si Attorney Harry Roque. Isa sa kanila nagsabi niyan nung pagpunta sa US, dati kaibigan ni BBM yung China, itutuloy niya yung mga pakikipagkaibigan ni Duterte sa China. Hindi naman natin kaaway US panahon ni Duterte. Hindi nila maunawaan eh. Pinaniniwalaan nila yung kanilang propaganda. Ang propaganda nila si Duterte pro-China, anti-US. O katulad ngayon, nanalo si Trump. Bumaliktad na kayo, pro-US na kayo. Ano magagawa natin?
terms lang president. Yung Escalade na may plate number 7 na nahuli sa EDSA, wala nang investigasyon. Imbestigahan ni Tulfo. Diyan sanay si Tulfo sa mga ganyan. Yung isang tao lang. Yung komplikado, hindi kaya ni Tulfo. Na-expose siya sa komplikado eh. Yung bumira siya sa DepEd, di ba, na-expose siya. Sinabihan siya ni BP Sara, "You're senator. Gumawa ka ng batas." Tuwan-tuwa ako dun eh, nung sinabihan niya si Tulfo eh. First time na napahiya si Tulfo. Lahat siga siya eh, di ba? Talagang fresh na fresh. So, maniniga ako. Sabay sinabihan siya ni BP Sara, tinuturuan niya yung mga mga taga DepEd. Sabi niya, gumawa ka ng batas, ipagbawal mo yung PTA. Gumawa ba ng batas? PTA? Pwede mo ba ipagbawal ang PTA? Hindi pa tayo tao, may PTA na eh. Sa zero na kayo mga Marcos, inidoro na Marcos ever in history ng Philippines, no? Wala na ang ambisyon ni Sandro. Goodbye sa ambisyon mo. Antindi, no? Ito lang po ang tanging presidente, no, na sitting president na hindi mo yung tipong walang yung mga anak niya, no, isang term lang talaga. Grabe, sabi ko. Grabe naman tong BBM na to. Nabaliktad niya yung Pilipinas, no? From napaka-forward looking natin, nauunlad na tayo, ang ganda na nangyayari. Biglang isang presidente lang kayang-kayang baliktarin. Alam niyo nangyari kasi, no? Balik lahat yung mga magnanakaw na hindi nakapagnakaw. Grabe talaga. Yung gutom na gutom. Alam mo yung mga buhayang gutom. Pag nanonood kayo, mga pinapakain yung mga buhaya na ganun yung pakiramdam. Talagang